Magandang araw po si Reggie. Ako po si Gary at nais kong ibahagi sa inyo ang totoong karanasan namin sa baryo namin sa bahagi ng Mindoro. Hindi ko ito malilimutan dahil hanggang ngayon dala ko pa rin ang takot at alaala ng nangyari. Taong 1978 nang mangyari ang lahat. Sa panahong iyon, simple lang ang buhay namin sa baryo. Tahimik, maraming puno ng nyog at saging at halos lahat ng kapitbahay magkakakilala. Pero sa likod ng katahimikan, may mga bulong-bulungan na hindi madaling paniwalaan. May mga aswang daw na gumagala sa gabi. Noong una hindi ko pinapansin ang mga kwento. Iniisip ko na baka gawa-gawa lang para takutin ang mga bata. Pero nagbago ang lahat nang may dumating na isang lalaki sa baryo. Isang albularyo. Ang pangalan niya ay Ramon, isang matangkad at gwapong lalaki na nasa edad 35. Maputi siya, malinis, manamit at kakaiba ang karisma. Halos lahat ng babae sa baryo napapatingin sa kanya kapag dumadaan siya sa kalsada. Pero higit pa sa itsura niya, kilala siya bilang isang albularyo na may kakayahang manggamot ng karamdaman at makipaglaban sa masasamang espiritu o anumang nilalang. Dumating siya sa baryo dahil may kumalat na balita, ilang bata raw ang nagkakasakit ng biglaan at kahit anong gamot mula sa health center, hindi gumagaling ang mga to. Isa sa mga batang iyon ay pamangkin ng kaibigan ko na si Mario. Sa gabi, bigla na lang daw iiyak ng malakas ang bata. May lagnat at minsan may pasa sa katawan na hindi nila alam kung saan galing. Gary, hindi na normal to. Baka totoo nga ang sabi ng matatanda na may aswang na dumadalaw sa baryo. Umiling ako, pero halata ang kaba. Kung totoo man, paano natin mapapalayas? Ngumiti si Mario, sabay turo sa dulo ng kalsada kung saan kakarating lang ni Ramon. Ayan na ang sagot. Siya ang tutulong sa atin. Mula ng araw na yon, nagsimula ang kakaibang ugnayan namin kay Ramon, ang gwapong albularyo na dumating sa liblib naming lugar. Hindi namin alam kung sapat ba ang kanyang kakayahan para harapin ang dumadalaw na kasamaan. Pero isa lang ang malinaw, hindi na kami ligtas at kailangan namin ng tulong. At doon nagsimula ang takot na hindi mawawala sa alaala ko. Kinabukasan, dumiretso agad si Ramon sa bahay ng pamangkin ni Mario. Kasama ako at si Mario ng araw na iyon dahil gusto naming masaksiyan kung papaano siya manggamot. Sa totoo lang, may halong duda pa rin ako. Pagdating namin, nadatnan namin ang bata na halos hindi na makakilos. Maputla ang balat, nanginginig at para bang nawawalan ng hininga. Ang nanay niya umiiyak na nakaluhod sa gilid ng banig. Gawin niyo na po ang lahat, Ramon. Kahit anong kailangan, kahit ano sabihin niyo. Tahimik lang si Ramon, pero kita sa mukha niya ang determinasyon. Nilabas niya mula sa kanyang bag ang ilang bote ng langis, dahon ng bayabas at rosaryo. May masamang nilalang na dumadalaw sa bata. Hindi ito ordinaryong sakit. May aswang na sumusubok na kunin ang kaluluwa niya. Nagkatinginan kami ni Mario. Ramdam ang kaba. Lumapit si Ramon sa bata at pinahiran ng langis ang noo nito, sabay bulong ng mga orasyon. Mahaba, mahina at halos hindi maintindihan ang mga salita. Pagkatapos isaboy niya ang dinurog na dahon ng bayabas sa paligid ng banig. Kung narito ka, lumabas ka at huwag kang magtago sa katawan ng bata. Sigaw ni Ramon. Bigla na lang nanginig ng malakas ang katawan ng bata. Napasigaw ang nanay pero pinigilan siya ni Ramon. Huwag kayong lalapit. Nakatingin lang kami ni Mario. Halos hindi makahinga habang patuloy ang orasyon. Unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha ng bata. Pero kasabay nito'y may narinig kaming kakaibang ingay mula sa bubong. Parang kaluskos ng kuko sa kahoy. Gary, narinig mo ba? Pabulong na tanong ni Mario. Oo, Mario. Sagot ko, nanginginig ang tuhod. Tumigil si Ramon sa pagdarasal. Tumingin sa bubong at sumigaw.
Walang lugar dito para sa'yo. Hindi mo makukuha ang batang to. Pagkasabi niya, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na huni ng mga aso sa paligid at may narinig kami mabilis na yabag na tumalon mula sa bubong palayo sa bahay. Maya-maya, napahinga ng malalim ang bata. Tulog na parang walang nangyari. Pero buhay at maayos na ang paghinga. Umiyak ang nanay at niyakap ang anak. "Salamat, Ramon. Salamat." Ngumiti lang si Ramon. "Babalik siya at kapag bumalik siya, hindi lang bata ang kanyang pupuntiryahin," sabi ni Ramon. Paglabas namin ng bahay, lumapit si Mario sa akin. "Gary, ngayon ko lang naramdaman to. Totoo pala talaga ang mga kwento na matatanda. May aswang dito sa baryo natin." Hindi ako nakasagot. Ang isip ko'y puno ng kaba. Kung totoo ngang may aswang, ibig sabihin, hindi lang kami ang nakaharap sa isang simpleng karamdaman. Nakaharap kami sa isang panganib na hindi madaling labanan. At mula noon, nagsimula na ang walang tigil na pag-atake ng takot sa bawat gabi. Lumipas ang ilang araw matapos gumaling ang pamangkin ni Mario. Akala namin tapos na ang lahat, pero doon pa lang pala magsisimula ang mas malala. Noong una, mga aso lang ang nag-iingay tuwing gabi. Wala namang kaming nakikitang kakaiba, pero sabi ng matatanda, tanda raw iyon na may nilalang na gumagala sa paligid. Isang gabi, habang nasa tindahan kami ni Mario, dumating si Ramon. May dala siyang sako ng mga tuyong dahon at bote ng langis. "Maganda kayo. Hindi titigil ang aswang na yon hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya." Nagkatinginan kami ni Mario. "Pero bakit dito, Ramon? Bakit sa baryo natin siya nagpapakita?" tanong ko. "May bago kasing pumasok na pamilya dito. May nagmamay-ari ngayon ng malaking manggahan sa dulo ng sityo. At pakiramdam ko, hindi sila ordinaryong tao." Biglang sumabat si Mario. "Bakit mo nasabi?" Tahimik lang si Ramon bago saglit na nagsalita. "Hindi ako basta nagbibintang, pero ilang gabi na akong nakikita ko silang gumagala. Hindi sila gising sa araw, pero sa gabi, parang laging may binabantayan." Kinilabutan ako. Naalala ko kasi isang beses nadaanan ko ang manggahan sa madaling araw. May nakita akong matangkad na babae na nakaupo sa ilalim ng puno. Nakatingala lang sa buwan, ang maputlang balat at mahabang kuko niya. Hindi ko malilimutan. Akala ko noon baka guni-guni lang dahil antok ako. Pero ngayon sigurado akong siya ang tinutukoy ni Ramon. Kinabukasan, kumalat na ang usapan sa baryo. Maraming manok at baboy ang nagkakasakit o nawawala. Yung iba natatagpo ang patay pero walang dugo. Ang iba, bigla na lang nawawala ng walang bakas. "Ang tatay ko, kwento niya dati. Ganyan daw talaga ang galaw ng mga aswang. Una hayop muna, tapos susunod tao na," sabi ni Gary. Kinagabihan, pumunta ulit si Ramon sa bahay namin. May dala siyang buntot pagi at itak na may ukit sa kahoy na hawakan. "Magbantay kayo, lalo na kayong magkaibigan, dahil madalas na pinupuntirya ng aswang ang mga malalapit sa albularyo." Napatingin ako kay Mario. Hindi ko alam kung matatakot ako o magpapasalamat na may kasama akong gaya niya. Pero isang bagay ang malinaw, hindi kami ligtas. Bago matulog, narinig namin ulit ang kakaibang kaluskos sa bubong. Mas malakas kaysa sa dati. May gumagapang, kumakalmot. "Gary, parang nandito na naman siya," tawag ni Mario. At doon namin unang nasilayan ng malinaw ang nilalang. Mula sa may bubungan, bumungad ang isang babaeng mahaba ang buhok, maputla ang balat at may mata na kumikislap na kulay pula. Mahaba ang kuko at ang bibig ay may mga ngipin na matutulis. "Aswang ka nga," bulong ng binatang albularyo. Ngumisilang ang babae at sa isang iglap tumalon siya mula sa bubong. Ang bilis ng galaw niya, halos hindi namin masundan. Pero bago siya makalapit, itinutok agad ni Ramon ang buntot pagi.
Sumirit ng kakaibang sigaw ang babae. Parang aso't baboy na pinagsama. Sabay talon pabalik sa dilim ng gabi. Hindi siya basta alis. Ngayon sigurado na ako, ang bagong may-ari ng manggahan ng aswang, at hindi siya hihinto hanggat hindi niya naaangkin ang kaluluwa ng baryong ito. Simula nang magpakita ang aswang sa bubong ng bahay namin, hindi na naging payapa ang gabi sa baryo. Kahit sino, bata man o matanda, ay natatakot lumabas kapag lumubog na ang araw. Ang mga aso halos gabi-gabi kong tumahol, at ang ingay ng mga kuliglig ay parang may kasamang mabigat na kaba sa dibdib. Si Ramon lalong naging abala. Halos araw-araw siyang dumadaan sa mga bahay, nag-iiwan ng mga dahon ng bayabas, bawang at asina. Hindi ito sapat para tuluyang mapalayas ang aswang, pero makakatulong to para hindi siya makapasok. Isang hapon nagtipon ang ilang lalaki sa baryo sa tindahan ni Aling Marta. Kasama ako at si Mario. Ramon, hanggang kailan ba tayo matatakot? Hindi pwedeng lagi na lang tayo nagtatago, sabi ni Mang Ernesto. Sumang-ayon ng isa pang lalaki. Tama siya. Kung totoo nga ang bagong may-ari ng manggahan ng aswang, dapat natin silang harapin. Umiling naman si Ramon. Hindi ganun kadali. Ang mga nilalang na iyon, hindi mo basta malalabanan ng itak o baril lang. Kailangan natin ng tamang paghahanda. Sumabat si Mario. Kung ganun, Ramon, anong plano mo? Tahimik si Ramon. Bago nagsalita, sa susunod na kabilugan ng buwan, mas malakas sila. Doon sila tiyak na aatake. Doon natin siya dapat salubungin. Pagkarinig namin noon, halos lahat ay natahimik. Ang kabilugan ng buwan ay 3 gabi na lang mula ngayon. Nang gabing yon, habang nakaupo kami ni Mario sa may balkonahe, nag-usap kami. Gary, natatakot ako. Pero ayoko manatiling walang ginagawa. Kung hindi tayo lalaban, baka pamilya natin ang susunod kunin. Tumingin ako sa kanya. Oo, Mario. Kahit ako takot, hindi ako uurong. Kung si Ramon ang susi para maprotektahan ng baryo, susuporta tayo. Kinabukasan, nagsimula na kaming maghanda. Tinuruan kami ni Ramon ng ilang orasyon at pinahid niya ang langis na galing sa nyog na kanyang inorasyonan. Pinakain din niya kami ng bawang para daw mas lalong hindi lapitan ng masasamang nilalang. Sa kabilang dako, napansin namin na parang mas bihira nang makita ang bagong may-ari ng manggahan. Hindi na siya nagpapakita sa mga tao at halos gabi na lang nakikita ang anino niya. Dumating ang unang gabi ng kabilugan ng buwan. Ramdam ng lahat ang tensyon. Ang mga bahay sarado at nakakandado. Pero nagtipon kami ng ilang piling lalaki kasama si Ramon sa gitna ng baryo. May dala kaming sulo, itak at mga buntot pagi. Tahimik ang paligid pero kakaiba ang simoy ng hangin. Parang may amoy na hindi namin mapaliwanag. Amoy na malagkit, parang bulok na karne. Handa na ba kayo? Tanong ni Ramon. Sabay-sabay kaming tumango. Bigla na lang may umalulong na aso sa di kalayuan. Kasunod noon ay malakas na kaluskos sa mga puno ng manggahan. Ang mga sulo ay tila naglalaro ang apoy sa lakas ng hangin. At yan na siya, bulong ni Ramon. Mula sa dilim, lumabas ang aninong matangkad. Ang babae mula sa manggahan, nakangiti ng malupit at ang mga mata niya ay kumikislap sa pula. Hindi kayo makakatakas, sabi ng nilalang. Lumapit siya sa gitna ng baryo. Hindi man lang natatakot sa dami namin. Tinutok ni Ramon ang buntot pagi sa kanya. Hindi mo maangkin ang baryo na ito, sigaw ni Ramon. Ngumisilang ang aswang. Subukan niyo. At sa isang iglap, mabilis siyang sumugod. Sumugod ang aswang sa gitna ng baryo. Ang bilis ng galaw niya, halos hindi makita ng mga mata namin. Ang iba sa mga kasama napapaatras sa takot, pero si Ramon hindi natinag. Itinaas niya ang buntot pagi at sumigaw ng dasal habang hinaharang ang papalapit na aswang. Lumayo ka! Sigaw ng albularyo.
Nabangga ng buntot pagi ang braso ng aswang at agad itong nagliyab na parang sinunog ng apoy. Napasigaw siya pero imbis na umatras, lalo siyang nangalit. "Ramon, sa likod mo!" sigaw ni Mario. Muntik nang tamaan si Mario ng matulis na kuko ng aswang pero mabilis siyang nakaiwas. Ako naman, buong lakas kong inihampas ang itak ko pero parang bakal ang balat niya. Hindi man lang nagmarka. "Buntot pagi lang ang makakapasok sa kanya," sigaw ni Ramon habang patuloy ang kanyang dasala. Nagtutulungan kaming lahat. Ang ilan hinahampas ng sulo ang katawan ng aswang. Napapatras siya kapag tinatamaan ng apoy pero mabilis din siyang bumabalik. Lalo lang siyang nagiging mabangis. "Magsama-sama tayo. Huwag kayong maghiwa-hiwalay," utos ni Ramon. Habang papalapit siya ulit, itinapat ni Ramon ang langis na dala niya. Binuhos niya ito sa buntot pagi at muling sinugod ang aswang. Tumama ito sa dibdib ng nilalang at agad itong napasigaw ng ubod ng lakas. Kasabay ng pagsigaw noon, biglang dumilim ang paligid. Parang biglang nagtakip ang mga ulap sa buwan. "Kailangan nating itaboy siya hanggang manggahan. Doon siya pinakamahina." Naglakad kami papunta roon, hawak ang mga sulo. Ang aswang kahit sugatan, patuloy pa rin sumusugod. Halos bawat hakbang namin, sinusubukan niyang umatake pero tinataboy siya ni Ramon gamit ang buntot pagi at dasala. Pagdating namin sa dulo ng manggahan, bigla siyang tumigil. Ang mukha niya ay puno ng galit. "Hindi niyo ako mapapalayas. Sa lugar na ito, ako ang may-ari." "Hindi ka tao, kaya wala kang karapatang mag-angkin," sagot ni Ramon. Muling itinaas ni Ramon ang buntot pagi sabay sigaw ng dasala. Kami naman ay sabay-sabay na itinaas ang aming mga sulo. Ngumisi ang aswang pero halata ang panghihina niya. Ang sugat sa kanyang dibdib dumudugo na ng maitim at mabahong likido. Maya-maya bigla siyang sumugod ng huling beses. Diretso kay Ramon. Mabilis din si Ramon. Iniunat niya ang buntot pagi at tumama iyon sa leeg ng aswang. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanya, sabay bagsak sa lupa. Ang katawan niya nagsimulang mangitim at matuyo. Parang nilamon ng apoy mula sa loob. Tahimik kaming lahat. Walang makapagsalita hanggang tuluyan siyang maging abo na tinangay ng hangin. Huminga ng malalim si Ramon at nagsalita. "Wala na siya, pero hindi ibig sabihin na ligtas na tayo. Maraming tulad niya, isa lang ang bumagsak, pero hindi pa tapos ang laban ng baryo." Lumapit si Mario sa akin. "Gary, hindi ko inakalang makakayanan natin. Pero kung hindi si Ramon nandito, sigurado tapos na tayo." Tumangulang ako, habol ang hininga. Sa isip ko, totoo ang lahat ng kinatatakutan naming kwento ng matatanda. At mula sa gabing yun, alam kong hindi na magiging pareho ang tingin ko sa dilim. Matapos ang gabing yun, nagbalik kami sa baryo, na pagod na pagod. Ang lahat ng kasama, tahimik, halos walang imik. Parang hanggang ngayon, hindi pa rin kami makapaniwala na nakalaban namin ng isang aswang. Kinabukasan, kumalat ang balita. Lahat ng tao mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata nakarinig ng kwento tungkol sa mga nangyari sa manggahan. Ang iba natakot lalo, ang iba naman nagkaroon ng lakas ng loob. "Salamat sa iyo, Ramon. Kung wala ka, baka isa sa amin ang kinuha ng halimaw na yon," sabi ni Mang Ernesto. Umiling lang si Ramon. "Huwag kayong magpasalamat sa akin. Ginawa ko lang ang dapat. Pero tandaan nyo, hindi ako lagi nandito. Kailangan matutunan nyo mag-ingat at magtulungan." Mula noon, naging mas mahigpit ang mga tao. Lahat ng bahay may nakasabit na bawang at asin. Ang mga bata, hindi na pinapalabas pag lumubog ang araw. Ang mga lalaki, palagi may dalang itak at sulo tuwing gabi. Ako at si Mario, madalas naming kasama si Ramon. Hindi lang dahil gusto naming matuto, kundi dahil gusto naming maging handa kung sakaling may bumalik na ibang nilalang. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa harap ng bahay, nagtanong ako kay Ramon. "Ramon, sa palagay mo ba,
Okay na ang baryo? Wala na bang darating na ibang aswang o anumang nilalang? Tumingin siya sa akin. Seryoso ang muka. Gari, ang mga aswang hindi basta-basta nauupos. May mga pamilya sila at kung isa sa kanila ang mawala, malamang hahanapin siya ng iba. Kaya't huwag kayong magiging kampante, sabi ni Ramon. Napatigil ako. Ibig mo sabihin, baka may iba pang dumating dito? Oo, at baka mas malakas pa siya. Namilog ang mata ni Mario. Kung ganun, paano tayo? Ngumiti si Ramon. Kaya nga kailangan niyo akong samahan. Hindi ko ito kaya mag-isa. Doon ko napagtanto na hindi simpleng laban na ang naranasan namin. Para bang sinimulan lang namin ang mas malaking digmaan. Sa kabila ng naging matatag ang baryo, hindi na kami madaling matakot. Oo, may kaba pa rin tuwing gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Pero ngayon, alam na namin may paraan para lumaban. At higit sa lahat, alam namin na mayroong isang gwapong albularyo sa tabi namin na handang ipagtanggol ang buong baryo laban sa kahit na anong nilalang ng kadiliman. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang bumalik sa normal ang takbo ng baryo. Ang mga tao kahit may kaba pa rin tuwing gabi, nagagawa ng magtanim, mangisda at mamuhay ng gaya dati. Pero sa kabila nito, ramdam kong hindi tuluyang nawala ang takot. Lalo na kapag napag-uusapan ang manggahan at ang babaeng aswang na napatay ni Ramon. Isang gabi, habang nagiinuman kami ni Mario sa may kubo, dumating si Ramon. May dala siyang maliit na supot na may lamang dahon at buto. Para sa inyo to. Ilagay nyo sa ilalim ng banig ninyo bago matulog, pampalis ng masamang espiritu. Napatingin ako sa kanya. Ramon, meron na naman bang paparating? Tanong ko. Tumahimik siya sandali bago sumagot. Nararamdaman kong hindi pa tapos ang lahat-lahat ng to. At malakas ang kutob ko, meron pang darating. Kinabukasan, may dumating na balita mula sa kabilang sityo. May magsasakang natagpo ang patay sa kanyang kamalig. Ang katawan halos walang dugo at ang balat parang pinilas ng matulis na kuko. Aswang na naman ba? Tanong ni Mario habang nakikinig kami sa mga tao. Hindi ito magagawa ng ordinaryong tao. Malamang sa malamang, aswang to, sabi naman ni Ramon. Kinagabihan nagbantay kami sa gilid ng baryo. May dala kaming sulo, buntot pagi at asina. Tahimik ang paligid pero iba ang simoy ng hangin. Mabigat, nakakasakala. Bigla na lang may malakas na huni ng paniki. Pagtingala namin, may dumaan sa ibabaw. Mas malaki kaysa sa normal at mabilis na lumipad patungo sa manggahan. Gary, nakita mo ba yon? Sabi ni Mario. Oo, Mario. At hindi yun pangkaraniwang paniki. Ang laki. Sigurado na ako, may dumating na bagong aswang, sabi naman ni Ramon. Hindi kami nakasagot. Sa likod ng isip ko, naisip kong kung hirap na hirap kami noon sa babaeng aswang, paano pa kaya ngayon kung mas malakas pa ang dumating? At sa gabing yun, alam naming magsisimula na naman ang panibagong bangungot para sa buong baryo. Nang sumunod na gabi, mas tahimik kaysa sa dati ang buong baryo. Walang ingay ng kuliglig, walang huni ng palaka. Para bang ang lahat ng hayop ay nakaramdam ng banta at piniling tumahimik. Kami ni Mario, kasama si Ramon at ilang pang lalaki, nagtipon sa may harap ng kapilya. May dala kaming sulo, bawang at asin. Halos lahat kami, pawisan kahit malamig ang hangin. Ramon, ano bang klaseng aswang yung nakita natin kagabi? Tanong ko, pilit nilalabanan ang kaba. Seryoso ang mukha niya bago nagsalita ng, hindi lang basta aswang, mandirigma siya. Isa sa mga tinatawag na tiktik, mas malakas, mas mabilis, at mas mapanganib. Bigla na lang may malakas na pagaspas ng pakpak mula sa may itaas ng puno. Nang tingalain namin,
bumungad ang anino ng isang napakalaking nilalang na lumilipad. Ang mga pakpak niya ay mahaba at parang balat ng paniki, at ang mga mata niya kumikislap sa pula. "Diyos ko naman!" bulong ni Mario. Lumapag siya sa may gitna ng kalsada, malapit sa manggahan. Ang balat niya ay kulay abo, ang mga kuko mahaba, at ang ngiti niya ay naglalantad ng matutulis ng ngipin. "Mga hangal, pinatay niyo ang isa sa amin. Ngayon babayaran niyo ng buhay." Naglatag agad si Ramon ng asin sa harap namin, sabay itinaas ang buntot pagi. "Hindi mo kami matatakot, demonyo ka. Hindi mo rin maangkin ang paryong ito." Umisi ang tiktik, sabay tumawa ng malakas. Ang halakhak niya ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, bigla siyang nawala sa harap namin. "Gary, sa likod mo!" sigaw ni Mario. Paglingon ko, halos sumalpok na sa akin ang matulis na kuko ng tiktik. Mabuti na lang at naitulak ako ni Mario, kaya't nagmintis ang atake. Dumiretso sa lupa ang kuko at nag-iwan ng malalim na bakas. Mabilis si Ramon. Tumalon siya papalapit at hinampas ng buntot pagi ang likod ng nilalang. Napasigaw ito pero hindi tulad ng nauna. Hindi siya gaanong nasaktan. Pagkus halos, lalo lang itong nangalit. Kami namang mga lalaki, sabay-sabay na itinaas ang aming mga sulo. Sinubukan naming palibutan ang tiktik pero mabilis siyang tumalon pataas, sabay lumipad ng paikot-ikot sa ere. "Hindi siya madaling talunin, pero bawat nilalang may kahinaan. Kailangan lang natin siyang pabagsakin." Nilingon ako ni Mario. Takot na takot ang mga mata. "Gary, kung hindi natin ito makakaya, baka lahat tayo susunod." Hindi ko alam kung saan ko hinuhugot ang lakas ng loob, pero mahigpit kong hinawakan ang aking sulo. "Kaya natin to, Mario. Hindi tayo pwedeng umatras ngayon." At sa gabing yun, nagsimula ang mas mabagsik na mas nakakatakot na laban kaysa sa nauna naming hinarap. Sumugod ang tiktik mula sa ere, paikot-ikot na parang naglalaro bago umatake. Ang hangin ay lumalakas tuwing dumadaan siya sa ibabaw namin, at ramdam ko ang bigat ng presensya niya. "Handa na ba kayo?" sabi ni Albulario. Ako at si Mario, sabay naming itinapat ang mga sulo. At ang ibang kasama naman, naglagay ng asin sa lupa bilang proteksyon. Biglang bumagsak ang tiktik sa loob mismo ng pinalibutang asin. Nabuwal ang isa sa mga lalaki, napatras sa takot. Itinaas ng tiktik ang matulis na kuko at halos matamaan siya. Pero agad siyang nahila ni Ramon palayo. "Huwag kayong lalapit ng walang proteksyon," sigaw ng albularyo. Sumugod ako hawak ang sulo at inihampas ko sa katawan ng tiktik. Sumiklab ang apoy sa kanyang balat at agad siyang umatungal ng malakas. Pero mabilis niyang sinunggaban ang sulo at tinapon sa malayo. "Gary, mag-iingat ka!" sigaw ni Mario. Sinamantala ni Ramon ang pagkakataon. Nilapit niya ang buntot pagi sa dibdib ng nilalang at nagsimulang magdasal ng malakas. "Sa ngalan ng magkapal, sa liwanag ng araw, mawala ka!" Napasigaw ang tiktik, pero hindi siya bumagsak. Bagkus tinulak niya si Ramon ng malakas at muntik na itong matumba. Lumapit ako kay Ramon. "Ramon, hindi ba't kahinaan nila ang buntot pagi? Bakit parang hindi sapat?" "Mas malakas siya kaysa sa nauna. Kailangan natin siyang pabagsakin at itali sa lupa. Doon lang natin siya tuluyang mapipinsala." Nagkatinginan kami ni Mario. "Gary, sabay tayo," bulong niya. Sabay kaming sumugod na hawak ang natirang sulo. Habang lumilipad ang tiktik, tinapon namin ang mga sulo sa pakpak niya. Tumama ang isa sa kaliwa at sumiklab ang apoy. Umalingaw-ngaw ng napakalakas na sigaw ang tiktik at bumagsak siya sa lupa. Gumulong-gulong. "Ngayon na!" utos ni Ramon. Mabilis naming nilapitan ang nilalang. Si Ramon itinusok ang buntot pagi sa dibdib niya, habang kami naman ay naglatag ng asin sa paligid at pinako ang kanyang mga pakpak gamit ang kahoy na may langis at apoy. Umalulong siya. Kumakadyot pero hindi na makawala. "Hindi niyo ako matatalo. Marami pa kaming darating. Tandaan ninyo, mauubos din kayo."
Pinikit ni Ramon ang kanyang mga mata. Nagpatuloy sa orasyon at unti-unting nagsimulang mangitim at matuyo ang balat ng tiktik. Hanggang sa huling sigaw niya, naging abo rin ito at tinangay ng hangin gaya ng nauna. Tahimik ang lahat. Wala ni isa ang makapagsalita agad. Ramdam ko ang panginginig ng katawan ko. Hindi lang sa takot kundi pati sa pagod. Si Ramon ang unang nagsalita. Nagapi natin ang kalaban, pero tandaan niyo ang sinabi niya. Hindi lang siya ang huling darating. Napatingin ako kay Mario. Sa mga mata niya, nakita ko ang parehong takot at tapang. At doon ko naisip simula pa lang ito ng mas matinding labanan. Matapos naming mapuksa ang tiktik, naglakad kami pa uwi ng baryo. Tahimik lang ang lahat, walang nagsasalita. Ang tangi maririnig ay ang lagaslas ng ilog at hampas ng hangin sa mga puno. Ramdam ko ang bigat at iniisip ni Ramona habang hawak pa rin niya ang buntot pagi na tila kumikislap pa ng bahagya. Pagdating sa baryo, sinalubong kami ng mga tao. Nagtatanong sila kung okay na ba ang lahat, kung ligtas na ba sila. Ligtas na muna ngayon, pero hindi ito ang katapusan. Kailangan nating maghanda sa susunod. Malay natin, anumang oras, may darating na panganib. Si Mario agad na kinausap ang mga kapitbahay. Mga kasama, tulungan nyo kami. Maglatag tayo ng asin sa paligid ng baryo. Maghanda ng bawang at langis. Hindi natin alam kung kailan babalik ang mga aswang na yon. Sumang-ayon ang mga tao. Kahit bakas pa rin sa mga mukha nila ang takot. May ilan pa na halos hindi makapaniwala na nakaharap namin ang isa na namang aswang. Lumapit sa akin ng isang matandang babae, si Aling Rosa. Gary, totoo ba? Dalawa na ang napatay nyo, pero bakit parang dumadami pa sila? Hindi ako kaagad nakasagot sa matanda. Tumingin muna ako kay Ramona. Siya ang sumagot. Kapag nasaling mo na ang teritoryo nila, nagagalit sila. At ngayon, alam na nila na lumalaban ang baryo. Kaya mas lalo na sila magpapadala ng mga kampon nila. Namilog ang mga mata ng mga tao. Ang iba nagsimula nang mag-impake ng gamit. Umalis na lang tayo rito! Mungkahi ng isang lalaki. Kung aalis kayo, saan kayo pupunta? Hindi nyo matatakasan ng mga to. Kahit saan kayo makarating, susundan kayo. Ang tanging paraan ay harapin sila. Tahimik ang lahat nang marinig ang sinabi ni Ramona. Wala nang sumagot. Kinagabihan, nagtipon-tipon kaming muli sa gitna ng baryo. Doon nagsimula si Ramona. Nagturo ng mga simpleng paraan ng pagprotekta sa sarili. Una, gumawa kayo ng langis na may bawang at dahon ng bayabas. Ipahid nyo to sa mga bintana at pintuan. Hindi sila basta-basta makakapasok. Pangalawa, laging may asin sa paligid. Hindi sila makakatawid kung buo ang guhit. At ang pangatlo, ang lakas ng loob nyo. Kapag natatakot kayo, mas lalo silang lumalakas. Kaya matutong manindigan. Nagkatinginan kami ni Mario habang nakaupo sa tabi ng apoy. Gary, parang hindi normal ang buhay natin. Dati tahimik lang dito, ngayon gabi-gabi na tayong naghahanda. Parang may gera. Sumagot ako sa kanya. Oo Mario, pero sa tingin ko, ito na ang kapalaran natin eh. Kailangan natin tulungan si Ramon. Kung hindi tayo lalaban, ay sino pa ba? Tumango siya pero bakas sa muka ang pag-aalala. Kinabukasan, nagsimula nang magtulungan ang mga tao. Ang mga lalaki naghukay ng mga hukay na may kawayan at patibong sa gilid ng baryo. Ang mga babae naman, naghalo ng langis at nagsabit ng bawang sa mga bintana nila. Ang mga bata tinuturuan kung saan sila tatakbo kapag may panganib. Si Ramon araw-araw na nag-uurasyon sa gitna ng baryo. Ang boses niya'y umaalingaw-ngaw at kahit hindi ko maintindihan lahat ng salita, ramdam ko ang lakas na dulot nito. Ngunit isang gabi, habang nagbabantay kami ni Mario, nakarinig kami ng malakas na sigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Tumakbo agad kami papunta roon at tumambad sa amin si Aling Rosa, nanginginig at nakaturo sa bubong ng kanyang bahay. Doon may anino nakatingin sa amin. Nilingon namin ang bubong at sandaling lumitaw ang hugis ng isang nilalang na nakaluhod, nakangisi bago muling naglaho sa dilim.
Lumapit si Ramon hawak ang buntot pagi. Hindi sila titigil. Hindi lang tiktik ang haharapin natin. Mas marami pa. Lalong lumalim ang takot sa dibdib ko, pero sabay na nararamdaman ko rin ang bigat ng desisyon. Sa isip ko, ito ang laban na hindi namin matatakasan. Lumipas ang ilang araw na puro pagbabantay ang ginagawa namin. Parang hindi na natutulog ang buong baryo. Palit-palit lang ang mga tao sa pagbabantay sa gabi. Ako, si Mario at si Ramon ang laging magkakasama sa pagbibigay ng tapang sa mga tao. Isang gabi, habang nakaupo kami sa tapat ng apoy, napansin kong tila may kakaibang lamig sa paligid. Hindi ito karaniwang simoy ng hangin sa bundok. Mas mabigat, mas nakakakilabot. Gary, nararamdaman mo ba? Tanong ni Mario, sabay tingin sa paligid. Oo, sagot ko naman. Si Ramon naman agad na nagsindi ng isang malaking kandila at nagsimulang umag-orasyon. Huwag kayong gagalaw, malapit na siya. Mula sa dilim ng kagubatan, may lumabas na isang napakalaking nilalang. Hindi ito tiktik, kundi isang sigbin. Payat ang katawan, mahaba ang leeg at nakayuko ang lakad na parang baliktad. Ang mga mata niya ay pula at nagliliwanag at bawat hakbang niya ay parang may kasamang dagundong. Ibang klaseng sigbin to. Ito ang sigbunan, ang pinakamalaking lahi ng sigbin. Napatigil ang lahat ng tao. May mga babae na agad na nagtakip ng mga bata. Diyos ko! Bulong ng isang matandang babae. Sigbin, mas mabangis kaysa sa tiktik. Isa siya sa mga kinatatakutan ng lahat. At isa pa, ito ang pinakamalaking lahi nila. Suminghal ang sigbin at sa bilis ng paggalaw niya, halos hindi namin nasundan nang bigla siyang sumugod sa papunta sa baryo. Sa isang iglap, nadagit niya ang isang lalaki at halos matanggal ang ulo nito kung hindi lang nahila ng iba palayo. Mga sulo, ilawan ninyo! Sigaw ni Mario. Agad kaming kumilos. Tinaas namin ang mga sulo at tinutok sa nilalang. Umuurong siya tuwing nasisikatan ng apoy, pero mabilis siyang umiikot, naghahanap ng masisila. Hindi sapat ang apoy, sigaw ko. Sumagot si Ramon. Kailangan natin siyang mapabagsak. Ako na ang bahala sa kanya. Buntot pagi ko ang tatapos sa kanya. Nagtulungan ang mga lalaki. Gumamit sila ng makapal na lubid na may balot na asina. Habang nililito namin ang sigbin gamit ang apoy, dahan-dahan naman nilang iniikot ang lubid sa kanya. Pero napakalakas ng sigbin. Sa isang iglap, nakawala siya at tinapon ang dalawang lalaki palayo. Gary, bantayan mo ang kaliwa! Utos ni Ramon. Tumakbo ako dala ang sulo at itinapat sa harap ng sigbin. Nagliyab ang mukha niya nang tamaan ng apoy at umatungal siya ng malakas. Doon pumasok si Mario, hawak ang isa pang lubid na may asin. Mabilis niyang ibinalot iyon sa isang paa ng sigbin. Kasabay noon, sumugod si Ramon at itinusok ang buntot pagi at pinagampas sa batok ang halimaw. Napaungol ang sigbin, halos mabuwala. Ngayon, higpitan niyo ang hawak! Sigaw ni Ramon. Sabay-sabay kaming humila ng lubid. Unti-unting bumagsak ang nilalang. Nagwawala, sumisipa at gumagala ang mga mata na parabang nag-aapoy. Sigaw ng sigbin. Tinig niya'y parang boses ng tao na nakabaliktad. Lalamunin namin ang baryo niyo! Wika ng sigbin na nagawang makapagsalita dahil ang uri niya ang tinatawag na sigbunan. Mataas na uri ng sigbin o minsan namumuno na talaga sa mga hanay ng sigbin. Patuloy ang pag-orasyon ni Ramon habang paulit-ulit niyang sinusuksok ang buntot pagi sa katawan ng nilalang hanggang sa ang balat nito'y magsimulang mangitim at matuyo tulad ng mga naunang nilalang na nakaharap namin. Sa huling hiyaw niya, bigla itong nagliyab at naging abo na lang ang natira. Tinangay ng malamig na hangin. Tahimik kaming lahat. Wala ni isa ang agad makapagsalita. Tanging mga iyak ng mga bata at buntong hininga ng mga matatanda ang maririnig. Lumapit si Mario sa akin. Gary, kung sigbin na ang sumunod na, sumugod dito.
Ano pa kayang susunod? Tumingin ako kay Ramon. Nakayuko siya at bakas sa muka ang bigat ng iniisip. Pagkatapos ng laban sa Sigbin, halos buong baryo ay hindi makapaniwala na nalampasan na naman namin ang isa pang gabi ng kababalaghan. Ngunit hindi rin nagtagal ang katahimikan. Ang takot ay dumoble. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong, hanggang kailan kami makakaligtas? Hanggang saan kayang gawin ni Ramon ang mga bagay na ito? Si Mario at ako, parang pinoprotektahan na lang namin ang buong baryo. Nagtipon kaming lahat sa gitna ng baryo. Si Ramon ang nagsalita. Mga kasama, hindi ko kayo tinatakot. Pero ang nakita natin kanina ay patunay lang na mas malalaki at mas mababangis ang mga darating. Kailangan natin maghanda. Hindi lang ngayong gabi kundi araw-araw. Tumango ang mga tao, ngunit baka sa kanilang mga mukha ang pagod at pangihina. Lumapit sa akin si Mario. Gary, parang hindi na natatapos to ah. Baka tama si Mang Isko. Baka mas mabuti na lang na lumikas tayo. Mario, sinabi ni Ramon, kahit saan tayo pumunta susundan nila tayo. Mas mabuti kung lumaban na lang tayo kaysa lumikas. Napabuntong hininga siya. Oo nga, pero Gary, natatakot ako para sa pamilya ko. Pareho tayo, sagot ko. Kinagabihan nagpalit kami ng pwesto sa pagbabantay. Ako at si Mario ang naka-duty sa gilid ng sapa. Ang ilaw ng buwan ay halos natatakpan ng makapal na ulap. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Bigla nakarinig kami ng kaluskos mula sa kakahuyan. Pareho kaming napalingon. Mario, narinig mo yun? Bulong ko sa kanya. Oo, maganda ka, sagot niya. Mula sa dilim, may mga matang kumikislap. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa napansin namin napapalibutan na pala kami ng mga nilalang. Mga nilalang na payat, mahaba ang buhok at may matutulis na ngipin. Mga aswang na pawang sabik sa dugo. Diyos ko, yan na naman sila. Aatras ka, Mario. Tawagin mo si Ramon, sigaw ko. Agad siyang tumakbo pabalik sa baryo para humingi ng tulong. Ako naman ay nananatili, hawak ang sulo at pilit na itinataboy ang mga unti-unting lumalapit na mga demonyo. Nakarating kaagad si Ramon kasama ang ilang lalaki. Nakaayos na ang mga sulo, asin at buntot pagi. Mga kasama, huwag kayong matakot. Kaya natin sila, sigaw ni Ramon. Nagpalibot kami ng apoy. Ang mga aswang ay umuurong tuwing lumalapit sa liwanag. Ngunit hindi sila umaatras. Para silang nag-aantay ng tamang oras. Isa sa kanila ang lumapit. Payat na payat ito at may mahabang kuko. Nagsalita ito. Hindi kayo makakatagal. Lahat kayo mauubos din. Nagdasal kaagad si Ramon, hawak ang buntot pagi. Ang babae ay nagsimulang umungol, ngunit imbis na umatras, sumugod siya. Agad ko siyang tinapik ng sulo at halos magliyab ang mukha niya. Napasigaw siya sa sobrang sakit at doon dumiretso si Ramon at tinusok ang buntot pagi sa dibdib niya. Napaalulong siya at nagliyab hanggang sa maging abo. Nang makita iyon ng iba pang aswang, nagsimula silang magsitakbo palayo. Ngunit bago sila tuluyang lumayo, sumigaw ang isa. Babalik kami! At sa susunod lahat kayo dudurugin namin. Nang makaalis sila, bumagsak ako sa lupa. Pagod na pagod. Lumapit si Mario at inalalayan ako. Gary, buti nakarating ka agad si Ramon. Kung hindi, baka patay ka na. Hindi sila basta-basta matatapos. Parang mas dumadami pa sila, sabi naman ni Ramon. Tumingin siya sa akin. Gary, Mario, may mas malaki silang pinuno. At hanggat hindi natin siya nakakaharap, hindi titigil ang mga to. Nagtanong si Mario. Sino yung pinuno nila? Isang matandang aswang na may kapangyarihan sa marami. Siya ang nagpapadala ng mga ito. Kung hindi natin siya mahahanap, hindi titigil ang mga atake. Mula noon, nagbago ang takbo ng buhay sa baryo. Lahat ng tao ay lagi may dalang bawang, asin at langis. Ang mga bata ay natutong nagdasal tuwing gabi o matulog. At kami ni Mario araw-araw ay nasa tabi ni Ramona, handang sumama sa kahit anong laban. Isang gabi nakaupo kami sa tapat ng apoy,
Nagsalita si Ramon. Gary Mario, oras na para hanapin natin ang pinakapinuno nila. Hindi tayo pwedeng puro depensa lang. Kailangan nating tapusin to. Nagkatinginan kami ni Mario. Pareho kaming takot pero alam naming wala na kaming pagpipilian pa. Hanggang sa marating namin ang isang kuweba. Madilim at malalim at mula sa loob ay may naririnig kaming bulong at halakhak. Nandito na siya, sabi ni Ramon sabay hawak ng buntot pagi. Pumasok kami dala ang mga sulo. Sa loob ng kuweba nakita namin ang isang matandang lalaki na halos kalansay na ang katawan. Nakaupo sa isang bato. Ang mga mata niya ay pulang-pula at nagingintab. At ang ngisi niya ay parang banta ng kamatayan. Aba, narito pala ang bagong bayani ng baryo. Si Ramon, ang binansagang gwapong albularyo. Akala nyo ba, kaya nyo akong tapusin? Ako ang pinuno nila. Ako ang hari ng nilalang dito. Umangat ang kanyang mga kamay at biglang lumitaw ang 12-dosenang aswang mula sa dilim ng kuweba. Napapaligiran kami. Gary Mario, huwag kayong bibitaw. Sumugod ang mga aswang. Labanan ng apoy, asin dugo ang sumunod. Ang buong kuweba ay napuno ng sigawan at alulong. Si Ramon ay patuloy sa pag-uorasyon habang paulit-ulit niyang tinutusok ang buntot pagi sa sino mang makalapit. Ako at si Mario naman halos wala nang tigil sa pagpalo ng sulo at paghampas ng asin at pagsaboy sa mga to. Hanggang sa harapin na mismo ni Ramon ang pinuno ng aswang. Mabilis ang kanilang palitan. Ang matanda ay napakalakas kahit butot balat na at bawat hampas ng kamay niya ay parang may kasamang hangin na tumatalsik sa amin. Hindi mo ako matatalo, Ramon. Ako ang may-ari ng lahat ng nilalang dito. Pero hindi umatras si Ramon. Sa huling pagkakataon, itinodo niya ang orasyon. Itinusok ang buntot pagi sa dibdib ng matanda at sabay sabi nga, sa ngalan ng may kapal, dito na magtatapos ang iyong kasamaan, demonyo ka. Umungol ang matanda. Gumalaw ng gumalaw hanggang sa ang buong katawan niya ay nagliyab. Ang lahat ng aswang ay nagsigawan. Nagtakbuhan nang tuluyang maging abo ang kanilang pinuno. Naglaho din sila na parang usok. Tumahimik ang kuweba. Wala ni isa ang gumagalaw. Lumapit ako kay Ramon, hingal na hingala. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, natuldugan na rin lahat at naputol na ang lahat ng kasamaang nagaganap sa baryo. Lumapit si Mario at tumango. Salamat, Ramon. Kung wala ka, baka matagal na kaming patay lahat. Ngumiti si Ramon kahit pagod na pagod. Hindi ako mag-isa. Kung wala kayo, hindi ko rin magagawa to. Pagbalik namin sa baryo, sinalubong kami ng mga tao. Umiiyak sila sa tuwa, niyakap kami at nagpasalamat. Ang buong baryo ay muling naging payapa. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakatulog kaming lahat ng mahimbing. Walang kaba, walang takot.